Good morning! Sa halagang 212 pesos ay napick up ko na ang passport ko. And yes po, granted na ang DIY visa application ko going to Canada. At sa video na to, ayun po ang isi-share ko sa inyo. Nung nakaraan pa nga to, medyo nabisi lang ang mana nyo kaya di talaga ako nagkaroon ng chance na magawa kagad to. So, eto na nga, habang binabaybay ko ang daan from De La Rosa Station going to the World Center, Makati. Kung nasa ng VFS Global ay tatry natin sagutin yung mga comment or question regarding sa DIY visa application natin. Nakakatuwa lang talaga kasi may naka-appreciate nung ginawa nating video. By the way, this is my third time coming to VFS Makati. At naisipan ko nga maglakad ngayon since wala naman akong appointment at hindi naman ako nagmamadali. At para nga ma-share ko na rin sa inyo yung pinakamurang paraan how to get here. Mga 15 to 20 minutes din to. Sa maniwala nga kayo at sa hindi ay 212 pesos nga lang yung na-spend ko back and forth na yun from Calamba. Unlike nga nung nagpa-biometric ako, panay taxi nga ako nun at sa Buendia Top Avenue pa ako nun bumababa. Nagbubuk pa talaga ako nun sa Grab Taxi para lang masigurado na safe at makarating ako on or before ng appointment ko. Meron nga pala akong street foods na dadaanan kaya heto napabili nga muna ako. Medyo nagugutom na rin talaga ako niyan. Napansin ko may mga ilan namang kumakain kaya kahit di ko kilala ito nga at napabili rin talaga ako. Sinusundan ko lang yung sinasabi ng Google Map. Dire-diretso lang naman to kung sa De La Rosa Station ka nga magmumula. Napansin ko nga may mga jeep din naman na dumadaan. Ito na yung street na kailangan ko nang kumaliwa. Kung natandaan nyo, ito yung 7-Eleven na kinainan ko nung nakaraan. Ngayon, balik tayo sa comment. Sagutin natin yung tanong from Jayden. Paano daw ba kami nagpa-appoint? Kasi for biometric na siya at hindi daw siya makapagpa-appoint. Nasagot na rin naman namin siya. Pero isi-share pa rin namin yung link or website dito sa comment. In case meron sa inyo na may same problem. Pwede rin naman kayo mag-walk-in na lang, agahan nyo na lang. Kasi syempre, mas priority yung may appointment for biometric. Another one from Jane Ginamay, sabi niya ilang weeks daw ba yung inantay ko bago ako nagka-visa. Hello ma. Months po talaga yung inantay ko. Pero mas napabilis pa to kaysa sa inasahan namin kasi base sa research namin na abutin ng 11 to 12 weeks after magpa-biometric. August 5 kami nag-submit ng application kasabay na ng ibang requirement. August 21 naman ako nakapagpa-biometric. And then November 2 na naka-receive kami ng request for passport. Pero nakapag-submit nga ako ay November 8. 1 week lang after ay dumating na nga yung visa ko. Bawal nga pala mag-video sa loob. Ipapadelete nila kapag nahuli ka. Inaantay kong matawag yung token ko. Pwede mo naman ipa-deliver to kung ayaw mo ng for pick up. Grabe, ang saya ng mahawakan ko na to. Worth it naman yung paghihintay namin ng mister ko. Tiyan ko talagang mabuti bago ako lumabas. Thank you, VFS Makati. See you soon, Canada. Ticket na lang. Ang susunod naman namin nga asikasuhin ay yung mga requirements ni Ali para maisama rin namin. O-comment naman kung sinong may idea how to bring pet to Canada. Nasa De La Rosa Station na ulit ako. Yes po, magti-trend lang ako from De La Rosa to Alabang. At 20 pesos lang yan. Kanina, inagbus lang ako from Calamba to De La Rosa. And that was 150. Medyo natagalan pa nga kami dito at marami na nga kami nag-aabang. Guro mga 15 minutes din to and finally dumating na nga rin yung trend going to Alabang. Di na nga to rush hour pero punuan pa rin. Mas makakatipid kasi sila dito. Hanggang sa Alabang nga ay nakatayo pa rin ako. First time ko nga lang mag-trend pa Alabang kaya ngayon ko lang nalaman tong station na to. Malapit lang to sa may Star Mall. At dito naman ako sasakay sa minibus na to pa Calamba. First time ko nga lang din sasakay dito. Ito naman yung tinatawag nila na modern jeep. Sa may dating Star Mall yung terminal nila. Kailangan mo nga muna magbayad dito bago ka makasakay. 75 pesos naman to hanggang Calamba na. Minibus talaga siya pero mas komportable ka nga dito kaysa mag-jeep ka. Mas malaki din ang capacity nito kumpara sa mga old model na jeepney. Hi pala kay Ma'am Ingrid Maris, nagtatanong siya kung ano-ano daw ba yung mga requirements na sinubmit ko. Pasensya na, hindi ko to masasagot sa ngayon pero paghahandaan ko yung question mo. Sa mga gusto pong makaalam kung paano namin sinimulan yung DIY visa application namin pa Canada, i-follow nyo po kami sa TikTok. Tatry ko pong gawan yan ng mga short video. Sana po makatulong. O paano mga manang, hanggang dito na lang muna. See you on my next mini vlog. Bye!